Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, may gagawan tayo ng reaction patungkol dito sa ating napanood na live ni Bayad Bagsak. No? Na meron sponsor, sinusumbat yung pagbigay niya, nakaambag siya dito sa sasakyan ni Edu. And tinawag dito si Edu na budol. Si Bayad Bagsak ang tumawag na budol, coming from her. Parang ang linis-linis, di ba? Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramilyon, Tita Kong Vayots, Kamanay Tere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. Happy Sunday sa ating lahat. Maulan na Sunday ngayon dito sa Metro Manila, no? Ingat-ingat ang lahat. So, dako tayo dito sa ating pag-uusapan, no? Na itong si Edu ay ginawang pulutan nito ni Bayad Bagsak doon sa kanyang live. And may mga panunumbat sa mga naibigay. Mayroong isang sponsor na inuuto ngayon ni Bayad Bagsak. Panoorin natin itong, or pakinggan natin itong mga pinagsasabi dito ni Bayad Bagsak, no? Patungkol dito kay Edo. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, pakinggan natin. Dahil may sponsor, na nasasaktan at sobra na ang inyong pambatikos, lumabas si Tita Lydia. Sinong may sabi na hindi nanghihingi si Edo? Ayun. Sino daw ba ang may sabi na hindi nanghihingi si Edu? Kanino? Dito ba sa sponsor na ito na kanyang binabanggit na kanyang Tita Lydia? Kung nanghingi man si Edu, bakit hindi niyo ipakita ang resibo? No? Madaling mag-akusa sa isang tao, pero mahirap patunayan. So, kung talagang merong ganon na panghihingi si Edu, bakit hindi ipakita ang resibo, di ba? Para maniwala naman yung publiko. Para maniwala naman yung mga tao na talagang nanghihingi si Edu, no? Dito sa kay Tita Lydia niya. Mag-ingat, Tita Lydia, mag-ingat diyan kay Bayad Bagsak, no? Dahil bakit si Bayad Bagsak ang nagsasalita in behalf dito sa sponsor na ito? Bakit? Anong dahilan? Bakit siya ang parang spokesperson nitong sponsor na ito? Meron bang may kapalit ba dito? Alam naman natin na bayaran ito si Bayad Bagsak. Hindi yan, no? Tatanggol sa isang tao kung walang busal ang bibig. Or kung walang busal ang bulsa. Patindi ang pangangailangan nito, no, ni Bayad Bagsak. Bayad Bagsak, hindi pa ba tapos ang bahay na pinapagawa? Alam natin, no, na maraming mga nag-sponsor dyan sa bahay niya. Andyan si Ate Malu de Los Santos, no? May mga nag-ambag dyan. Pero pagkatapos ng lahat, pagkatapos niya makuha ang kagustuhan niya, ang mga gusto niyang kunin sa isang sponsor, goodbye, balahura na naman. Kaya Tita Lydia, mag-ingat-ingat sa isang tao, no? Baka pagdating ng araw, balahura at bastusin ka rin. Pakinggan pa natin. Ang sasakyan, may ambang ako at hindi ako mismo ang nagbigay, kundi si Edo ang nag-PM sa kanya. Oh, yung sasakyan daw ni Edu. Si Edu daw ay mismong nag-PM doon sa kay Tita Lydia niya, no, para magkaroon ng sasakyan si Edu, para mag-ambag doon sa sasakyan ni Edu. Gaya ng sabi ko, wag puro dakdak. Kinakailangang ebidensya, no? Magpakita ng ebidensya, magpakita ng resibo para maniwala ang mga tao. Kasi kung puro dakdak ka lang, para ka lang tanga dyan, no? Dakdak ng dakdak, madaling mag-akusa sa isang tao, magdadakdak ka dyan kasi gawain, no? Ito kasing gawain nitong mga ito, no?
na mag-aakusa sa mga tao na kanilang kinakalaban pero walang naipapakitang ebidensya. Kagaya sa akin, ang dami-dami nilang paratang sa akin pero ni isang ebidensya walang naipapakita. Yan ha, tuloy. Ha? Dahil bakit? Nasusobrahan na si Tita Lydia sa mga pambabatikos nyo kay Beyonce. Oh, nasusobra na daw si Tita Lydia niya sa pangbabatikos kay Beyonce. So, malamang sa malamang talaga na mamantikaan ang nguso nito. Todo tanggol, no? Sa kay Tita Lydia, namamantikaan ang nguso ni Bayad Bagsak. Ang tanong, magkano ang isang bagsak? Wag ka na, bistado ka na ikaw ay isang bayaran, no? Sa totoo lang, no? Siguro naman ito si Tita Lydia ay may isip na, no? At nasa tamang pag-iisip na. Siguro naman, alam mo na kung anong history nito ni Bayad Bagsak, no? Na ang dami-dami mga sponsors, no? Na kanyang mga nauuto dito. Then, pagkakatapos niyang mauto, pagkakatapos niyang mahingan ng pera, wala na. Pag nagkakamali, bagsak. Pag nakakahanap ng ibang sponsors, no, nagaan dyan na naman, ibabagsak kayo. Kaya mag-ingat sa mga taong traidor. Kaya lumabas siya. Ha? Hindi yan nagsasalita. Si Tita Lydia. Ay, hindi nagsasalita. Eh, bakit ikaw ang nagsasalita? Nga, bagsak. Hindi pala nagsasalita yan si Tita Lydia mo. Pero bakit ikaw ang nagsasalita? Bakit ikaw ang nanggigigil? Ha? Galing ba sa'yo yung pera? Or baka naman, totoo talaga, no? Na talagang may bayad ka lang dito kaya nanggigigil ka. Siguro gusto magkaroon din ng sasakyan nito. Nako, hindi malayo no na mangyari. Kaya nagpapasikat dito sa kay Tita Lydia kasi naiinggit na si Edo ay may sasakyan. Malamang sa malamang gusto magkaroon ng sasakyan. Tuloy. Hindi yan nagsasalita sa kanyang mga bigay. Yan lang ang nagcha-charity. Ha? Hindi daw nagsasalita sa kanyang mga bigay. Eh bakit ngayon lumalabas? Bakit ikaw nagsasalita? Kung hindi nagsasalita sa kanyang mga ibinibigay, bakit ibinubulgar mo ngayon? Na nagsasalita di umano si Tita Lydia mo. Ayusin mo yung mga statement mo. Hindi daw nagsasalita sa kanyang mga bigay. Pero bakit ngayon inilalabas sa inyo yung kanyang mga naibigay sa kay Edu? Lalo na dito sa sasakyan na sinasabi mo. Wala siyang channel. Walang channel. Eh di mag-channel, gumawa ng channel. Nainggit, magkaroon ng channel, gawan nyo ng channel. Wala siyang channel. Hindi siya nag-iingay. Hindi nag-iingay. Eh bakit lumalabas ngayon? Eh bakit nagkakaroon ng issue dito sa ibinubulgar mo na si Edo ay nag-PM di umano dito sa kay Tita Lydia mo na nangihingi. Eh bakit sabi mo hindi nag-iingay? Eh bakit ngayon pinaiingay nyo? Eh di sinisira nyo. Kung hindi siya nag-iingay at nalaman nyo ito, eh di sinong sinisira nyo? Eh di si Tita Lydia nyo. Sinisira nyo, imbis na tahimik siya, no? Ito yung problema kasi dito no? Imbis na yung isang sponsor tahimik, walang channel, no? Nagiging ano siya, nagiging controversial kasi once na mayroon siyang isinishare diyan sa mga kagaya nila ng mga reactors na yan, ng mga balahura, kanilang ibinubulgar. Sinong napapasama? Eh di yung sponsor. So ibig sabihin lamang, sinisira nyo yung sponsor dito. Kasi wala siyang channel Hindi siya nagsasalita, sabi mo. Pero bakit nyo siya ibinubulgar? Na para ano? Na para pagpiestahan ng mga tao? Na para batikusin ng mga tao? Natural. Anong sasabihin ng mga tao dito? Nanunumbat siya sa bigay niya. Kasi ipinapalabas ninyo yung kanyang sinabi sa inyo. Pero ang nangyayari dito, nanunumbat na siya, parang nanunumbat na siya dito. Ito yung sasabihin ng mga tao dahil kayo mismo ang nagsisira dito sa sponsor na ito. Ngayon lang siya nag-ingay dahil siguro ko napuno na sa mga pinagsasabi nyo na hindi maganda. Si Tita Lydia lang ba? Iba marami naman.
ngayon sa idol yung sinasabi nyo na hindi budol. Ay, budol daw. Idol nyong sinasabi nyong hindi budol. Ang pagsalita na budol. Ikaw na putang ina ka, Chang. Magdemanda ka, huwag mo kaming takot-takutin sa demanda na putang ina ka. Ikaw ngayon ang mumurahin ko at tayo ang magdemandahan na putang ina ka. Ayun, ang lutong. Chang, minura ka na naman. Murahin mo din. Dito kasi sila magaling. Sa mga pagmumura, di ba? Ito yung expertise nila, yung pagmumura. Hindi nila kaya na makipag-rebuttal dito, kundi ang gagawin kasi nila, ililihis nila. Kung merong usapan, no, may pinag-uusapan, kung merong issue, no, hindi nila sasagutin yan. Dadaanin nila sa pagmumura, dadaanin nila sa pangangalkal ng pagkatao mo, doon sila magaling, no. Kasi hindi nila kaya, no, na makipag-rebuttal. So balik tayo dito sa sinasabi niya na si Edo ay budol. Kagaya ng sinabi ko kanina, patunayan ninyo, ipakita ninyo kung sino yung mga tao na binudol ni Edo. Kasi mahirap yung ganito lang yung paratang. Pagka wala kayong naipakitang ebidensya, pwede kayong balikan. Pwede kayong kasuhan, no, ng paninirang puri sa isang tao. Lalo't lalo na alam ni Marilyn Tiang yung address nito ni Bayad Bagsak. Kahit ako alam ko yung address nito ni Bayad Bagsak. Kahit doon sa ibang bansa, alam ko yung address nito. Kasi nga, kaya nakuha natin ang address nito ni Bayad Bagsak kasi nga nanghingi ito ng salamin sa mata, no, sa shades kay Marilyn Tiang. And pinadala ito ni Marilyn Tiang doon sa kanyang pinagtatrabahuan sa ibang bansa. Kaya tuloy nalaman yung address nito. Kaya mag-iingat, no, magbibigay ng mga information. Kahit ako maingat ako sa pagbibigay ng information ko. Doon sa mga nagpa-strike sa akin, no, sa mga nagpa-strike sa akin kasi alam nila na pagka ako umapila, no, maibibigay ko ang information ko. Pero sad to say, no, pwede pala baguhin yung address. Yung address na nilagay ko doon sa malayong lugar sa Tarlac. Hindi ko nga alam yung lugar na yun. Nakuha ko lang yun. Nakuha ko lang yun sa sa Google no. Yung address na yun, tapos nilagay ko. Siguro tuwang-tuwa si Bebe Lu. Sabi niya, nakuha ko na yung address ni Saka. Hindi niya alam, nakuha ko lang yun sa Google. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa pagbibigay sa mga information nyo. Kagaya nito ni Bayad Bagsik na panay ang banat, panay ang pagmumura, no? Pwede siyang makasuhan. Pwede siyang padalhan ng love letter dito. Pwede siyang asampahan ng kaso, ng reklamo sa ganitong pagmumura niya. Ganitong maraming mga nakakaalam sa kanyang address, sa kanyang information, no? So, dito sa mga pinapalabas nila dito na itong sasakyan daw na Edo ay may ambag na itong sponsor na ito ay yung si Tita Lydia nila ay tawag dito anong tawag doon, nanunumbat, no, sa kay Edo sa bigay niya. So sa Edo naman siguro naman ay hindi ka naman siguro pinilit na magbigay. Kung si Edo man ay humingi, no, ipakita kung may ebidensya. Pero kung hindi ka naman, no, kung sakali man na humingi, baka yun ay isang paglalambing lamang, no. Nasa sa iyo yun kung magbibigay ka o hindi. Pero sa ganito, no, na may panunumbat na, ay hindi na maganda yung ganon. Tapos dito sa sinasabi na budol sa Edo, dito sa sinasabi dito ni Bayad Bagsik, patunayan nyo. Ipakita nyo yung ebidensya, ang resibo, na talagang mayroong mga taong binudol dito sa Edo. So ito lang aking reaction mga sangkay, mga kalingap, no, na yung mga ganitong klaseng tao, hindi dapat paniwalaan natin, no. Hindi porket na mayroon silang inilalabas na kung anuman kasiraan sa isang tao, pwede na nating paniwalaan kaagad, no. Paniwalaan natin kung meron silang ipinapakitang katibayan. Muli, maraming salamat mga sangkay na sa panonood.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng munduang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalingap, paalam.